Updated sa real-life happenings kaya certified trending ang bagong character sa hit series na Abot Kamay na Pangarap. Sounds familiar daw sa netizens ang ilang linyahan pero ang gumaganap sa role na si Pinky Amador aminadong na-challenge. Makichika kay Aubrey Carampel. Pampaswerte o malas? Ladies and gentlemen, my only living daughter, Morgana Go. Sa pagpasok ng bagong karakter na ginagampanan ni Pinky Amador sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. Hello! Kung magulat naman kayo, para kayo nakakita ng patay na biglang nabuhay. Napatanong ang ilang netizens, bakit it sounds family? Familiar. Kung ikaw nga si Morgana Go, magkwento ka nga tungkol sa buhay mo. Anong klaseng childhood meron ka? Ang maalala ko lang, lumaki kasi ako sa farm. Kasama ko yung papa ko. Laro ang post sa ex ng karamihan na napahagalpak daw sa katatawa sa eksena kahapon. Biro pa ng ilan, sa haba ng serye, updated na rin sa happenings ang mga karakter. May natandaan ka ba sa pagkabata mo? Like, kababata? Wala akong maalala, Your Honor. Hindi kami nakikipagbiruan, Miss Go. Kayo naman, masyado naman kayong seryoso. Pinapalahitan ko lang yung usapan. Si Morgana Go ay ipinakilala ni Madam Chantal, played by Pilar Pilapil, na kanyang only living daughter at identical sister ni Moira Tanyag. Pinanganak po siya sa farm, medyo mahirap lang daw po sila, tsaka lumaki siya kasama ng papa niya, tsaka si Teacher Juvelin. Kwento ni Pinky, nang mawala siya ng ilang linggo sa serye para magbida sa isang stage play sa Singapore, pinag-uusapan daw ng creative team kung paano magiging pasabog ang kanyang comeback. Tama-tama sumabog yung hearings. So sabi, teka muna, what if gawin nating Chinese-inspired tapos may mga ganong kaganapan for the relevance? Mas challenging lang daw ang kanyang bagong karakter dahil mayroon siyang prosthetics at kailangan niyang matutong mag-Chinese. Buti na lang daw at to the rescue as Chinese tutor, si Doc RJ Richard Yap. Kailangan din daw niyang mag-aral ng wushu. Pero bukod kay Morgana, dalawang bagong karakter pa ang nakilala. Ang half-sister niyang si Wushi G, played by Gladys Reyes, at ang hitman niya na ginagampanan ni Mark Heras. Maraming tinatagong sekreto si Morgana Go. Marami silang pinaplano kasama ng kanyang mother na si Chantal Dubois at ang kanyang half-sister na si Nushi G. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Lalo pang umiinit ang mga eksena sa Widow's War ngayong isa na ring palasyo, si Sam, played by Bea Alonzo. Pero kung sinong papatay sa kanyang asawa, misteryo rin daw kahit kay Rafael Rosel na siyang gumaganap bilang Paco Palacios. Makichika kay Aubrey Carampel. George? Ikaw ang asawa ni Basil? Mas tumitindi ang tensyon sa pinakabagong GMA Prime series na Widow's War. Dahil yan sa unexpected na pagkikita ng mga karakter ni Bea Alonzo at Carla Abellana na sina Sam at George. Na from ex-BFFs, mag-in-laws na ngayon. Idagdag pa ang matinding disgusto ni Aurora, played by Jean Garcia sa bagong manugang. Ikaw naman kasi, you should have listened to me. So ano nang mangyayari ngayon? Non-stop war of the wives? Don't talk about my wife. At ang mas tumitinding rivalry sa pagitan ni Paco at Basil Palacios, mga karakter ni Rafael Rosel at Benjamin Alves. Ang mga pangyayaring yan, papunta na raw sa mas intense pang magaganap sa kwento.
Just as exciting for the whole cast and crew din kasi kami din, hindi namin alam yung story, i-arte lang namin. So anytime pwede din kami ma-surprise. At ang hindi raw dapat palampasin, ang mangyayaring misteryosong pagpatay kay Paco. Kahit si Rafael, hindi raw alam kung sino ang pumatay sa kanyang karakter. I have my suspicions already. So sana din pag napanood ng mga tao, may suspicions din sila. At sana tama yung suspicion nun kasi ibig sabihin magaling ka manghula. Pero ang mga suspect, hindi lang daw iikot sa pamilya Palacios. Dahil may mga sekreto ring itinatago ang mga tauhan sa Palacios Estate. Kagabi, may pasulyap na rin sa mga tauhan sa Palacios Estate. Tulad ng karakter ni Royce Cabrera na si Jericho Domo. Siguro masasabi ko lang, subaybayan nyo gabi-gabi yung Widow's War, tapos alamin nyo or husgahan nyo isa-isa bawat karakter na pinapakita kung anong involvement nila with the Palacio family. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Happy Friday mga kapuso! Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Bibida ang talentong Pinoy sa Round Festival sa Busan, South Korea ngayong buwan. Kasama dyan sina SB19 member Josh Cullen at Zach Tabudlo na produkto ng The Voice Kids. Kasama nilang magpaperform ang iba pang artist mula sa ASEAN countries. Di mananalo, achievement pa rin ang second runner-up finish ni Brandon Espiritu sa 2024 Mr. Supranational. Ito ang highest placement so far ng Pilipinas sa pageant. Very thankful si Brandon sa mga sumuporta sa kanyang journey. The most awaited crossover in Running Man is happening this weekend. Makikisaya kasi sa PH Runners ang OG runner na si Haha. Bukod sa kanya, Gina G din sa challenges si Bianco Umali. Hindi pa tapos ang Pakiki-Let's Vault In dahil tampok sa isang Toy-Con sa Laguna ang 20 feet tall na Voltes 5 robot. At di lang dyan nakisaya ang Kapuso Stars kundi pati sa makulay at maliwanag na Parade of Lights sa Tacloban. Yan ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Mistulang wonderland ng mga laruan ng isang mall sa Santa Rosa City, Laguna sa pagbubukas ng Toy Fest 2.0. Dinayo yan ng mga pop culture junkie dahil sa daan-daang toy displays. From anime, superhero and villains, cartoon characters at life-size action figures. Very nostalgic po kasi parang tunay nga po kasi ang laki. Bringing their A-game at talagang in-character naman ang mga cosplayer. Agaw pansin din ang nakakalulang Voltes 5 Legacy Robot sa taas na 20 feet na siya ring pinaka-main attraction at centerpiece ng Toy Fest. Paboritong selfie spot ng mga young and young at heart. Mas nakumpleto pa ang Voltes 5 experience ng mga dumalo sa Toy Fest nang makabanding nila ang cast ng live-action series na sina Radson Flores, Rafael Landicho at Jamir Sabarte. Pati na si Kapuso host and sparkle artist Kaloy Tingkungko. Nakataba siya ng puso kasi may mga fans pa din na gustong-gustong maka-interact kami. Marami pa rin pong gusto tumangkilik sa amin. Marami pa rin pong gustong pumunta sa amin at syempre magpapirma, magpa-picture. Knowing yung mga tao na updated lahat sila lagi sa group ng Voltes 5 is nakakatuwa lang talaga. Sa Sangyao Festival Parade of Lights sa Tacloban City, Leyte, nakifiesta ang cast ng Widow's War na sina Juancho Trevino at Matthew Uy nitong weekend. Isa yan sa highlight ng pagdiriwang, kung saan 13 contingents ang nagpasiklaban ng kani-kanilang floats. Isa ang float ng GMA Regional TV sa inabangan sa parade route. First time ko yata dito sa Sangyao Festival. Sobrang daming tao. Mainit talaga yung pagtanggap nila sa amin. Widow's War, sana manood kayo mga kapuso. GMA Prime. Masaya po ako na nabigyan po ako ng pagkakataon na maikot po itong Tacloban. Mga kapuso, another murder mystery na naman po ang ating susubaybayan, Widow's War. Ayan. Happy Sangyao Festival! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Paul Hernandez, nakatutok 24 oras.